Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap, Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan, Heartline. daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito po si Kuya Pilo, ang inyong life coach at counselor. At patuloy po tayo nagpapatuloy sa ating programa. Patuloy na, nagpapatuloy palalo. At syempre, dahil dito sa Heartline tayo gumagawa ng mga counseling cases at tinatalakay natin ang mga pwede nating ma-resolusyunan do sa ating pang-araw-araw na problema. At bukod doon ay tinitingnan din natin yung perspektibo ng ating Diyos tsaka ng karunungan na nanggagaling mula sa ating mga dalubhasa. Siyempre, meron tayong mga guests na kinukuha, pero bago tayo magpatuloy, gusto ko malaman nyo na pwede niyang hilahin ang inyong mga kaibigan dahil mapapanood din tayo sa Facebook. Kaya nga tayo ay nasa Radio TV na dito sa Heartline Friday Night. Dito sa Heartline kasi, pinapakinggan ang inyong nararamdaman at ating tutugunin ang mga katanungan na inyong i-raise up. Sana makapagpatuloy kayo na magbigay sa amin ng feedback kung nakakatulong na malaki. Gusto ko malaman talaga kung kayo ay nabibigyan ng what you needed, the answer that you're needing. And kung meron kayo mga katanungan dati at kailangan nyo ng follow-up, yes, pwede ho magdala ng follow-up. And I'd like to share with you na patuloy tayong sasagot doon sa mga katanungan ng ating mga kaagapay. Kaya syempre, gusto kong batiin ang ating mga kaagapay ngayon. So, hello there mga kapatiran natin, mga kaagapay natin sa broadcast na patuloy silang nakikinig dito sa Heartline. At ang ating mga kasama na nakinig ay sila Mila Pascua. Stay safe din sa iyo. Virgie Shinoda, Melinda Endaya, hello, magandang gabi din. Virgie, nasan ka? Ba't magandang umaga sa iyo, ha? Marco Balingit, Melinda Endaya, thank you. Si Rosalinda Gomez, uy, Marco, may message si Melinda sa iyo. Rosalinda Gomez Boyco, Jono JP Kisanamal, Parolan, hello. Rolinda Gomez Boyco, si Jennifer Cristalino sa tingin, Thelma Duaves Jose Gallardo, Raymunda Gallardo, tsaka si Giovanni Lampera. Uy, magandang gabi sa inyo lahat at sana patuloy tayo makarinig mula sa inyo ng greetings. And also, mga questions ninyo ay welcome na welcome. Siyempre, kasama din si Peng Eugenio Ong. Good evening din. Si Yuneka Eunice Mohametano, Janice Victoria, Cecilia Ignacio, Nida Bautista, si Ate Josephine Reyes Uson. Hey, good evening. Rangeline Gayadan. Si Ate Nora Cancela. Hello, kamusta po kayo, Ate Nora? Lolita Ignacio Reyes, si Rosel Marcian, Zildian Roland Sedaya Tatel, the second. Uy. Juliet Asidilio Dalit Adrada, si Ruth Badilio Taladtad, Raymunda Gallardo at si Manay Christy Hupanda kasama si Francisco Espiritu. Magandang gabi sa inyo lahat ng mga nanonood at nakikinig dito sa Heartline. Siyempre, di natin kakalimutan ang ating kasama sa Philippine Association for Christian Counseling, si Miss Joy Laberinto, ang aming chairman, si Una Castillo, Jane Lee, Bishop Roldan Domingo, si Zilla Herrera, at si Adrian Gayataw. Ayan ang ating mga counselors na kasama natin. At alam nyo ba, sa aking pagkukonduct ng counseling, ay kasama ko rin na dito sa aking office, Back to the Bible, sila doktor na nasa Christian Medical Specialist, si Dr. Ken Villanueva, Dr. Myra Ngo, Dr. Carmela Encarnacion, si Maria, Dr. Luisa Acu, Dr. Bernie Di Macali, Dr. Brigida Sales, Dr. Abe Del Mundo, Jade Del Mundo, Cynthia Del Mundo, Dr. Geraldine Emperador, Dr. Love Del Mundo, kay Dr. Shirley Tomas, kay Dr. Cynthia Fabregas, Dr. Dong Fabregas, kamusta po? At ang staff nila, sila Lydia Kagalawan, Percy Nicolas, D.I. Mernando,
Annalyn Apolinario and Minda Superable. Naku, ang dami natin mga nag-greet ngayon. Salamat sa inyo na patuloy na nakikinig sa atin at sumusuporta. Dahil yung ating programa ay nagpapatuloy lamang dahil sa inyong pakikinig, sa inyong blessings and prayers. Salamat sa inyong pagpapaunlak sa amin. Ano? Kaya dito sa Heartline, patuloy natin gagawin ang pag-asagot sa inyong mga katanungan. At syempre, hindi ako mag-isa dito. Kasama natin a very special guest. Dati niya na siyang nakasama. Pero siya ay nasa Canada right now. Oh, kita niyo, Canadian ang ating special guest tonight. And I'm very happy to have her with you tonight. But before that, belated happy birthday sa iyo sa ating guest, si Caroline Lamoste. I-introduce ko siya sa inyo, no? At yun nga mga kaagapay, kami ay binisita ngayon ng ating naging guest na natin ito, ang ating counselor na wala siya sa Pilipinas. Pero mga kaibigan, thank you very much talaga. Kasama natin ngayon ang isa sa mga kapitapitagang mga kaibigan ko na counselor. Alam niyo ba, matagal ko na siyang hindi nakakasama kasi nandun siya sa Canada ngayon. Pero alam niyo, special talaga dahil isa siyang licensed guidance counselor sa Pilipinas, former wellness counselor sa corporation, former youth leader sa Church of Christ at Holy Spirit sa Quezon City, Philippines, volunteer Sunday school teacher siya ngayon sa Westway Christian Church, Ontario, Canada. Mga taon na rin ang lumipas at naandun siya sa Canada pero yung puso niya talaga dito pa rin sa atin, mga kapwa Filipinos, and works as client engagement coordinator sa Heyday Therapy in Canada, professional member ng Canadian Counseling and Psychotherapy Association, and currently kinukomplete niya ang kanyang graduate certificate for human resource management. Yeah. Wow, ang ganda ng mga background niya. Nakasama na natin siya dati pa dito. Siyempre, walang iba kundi si Ate Caroline Lamoste. Hello, Counselor Ate Caroline. Good to see you Hi, again. good to see you. Thank you again for the invite. Yeah, Namiss ko ganun. to. Miss ka na nga ramen dito eh. Ilang taong ka na naandyan? More than a year. More than a year. Yeah. Ganun, parang ang tagal-tagal na. Oo nga eh. Parang ang bilis ng panahon. Oo. Yeah, but it's good to see you virtually kahit online. Buti may ganitong platform at least to get a chance to see each other. Yeah, grabe. It's so good to see you again. Mukhang gumaganda tayo ah. Oo. Yeah. Lamig-lamig, ganon. Malamig pa rin dyan ngayon kahit na March. Oo, pero weird nga kasi parang pag i-compare mo siya sa last year, parang konti lang yung days na nag-snow. Oo. So, parang hindi siya winter, parang spring siya. Tapos umuulan, may araw. Oo. So, yeah. Good thing kasi syempre iba yung struggle kapag malamig. Like, limited yung movement mo, hindi ka masyadong Oo. makalabas. So, at Ibig mo least pag sabihin, ngayon mas konti ang snow kaysa dati. yeah, oo. Siguro dahil sa, yun yan, yung global warming. Global Malaking effect warming. siya. Yeah. Pero sa ibang provinces, like, may mga winter storms. Dito Mm. lang talaga, parang kakaiba. So, I think even sa Pilipinas, di ba, sobrang init. Oo. Iba-iba yung weather. Ako, papainit na nga eh. Lalo paparating ang April, ang init-init. Well, Summer na ata? Summer na ba? I think it's summer na. Parang, no? Parang oo, kasi Ang aga. ilang linggo na rin hindi pa umuulan. Mga weeks na. Siguro mga 2.5 weeks na hindi umuulan. No? Oo. Ayan. And nagkakos din yan ng health issues kapag paiba-iba yung weather. Oo, exactly. Well, take care of yourself dyan, ha? At syempre, dahil napapag-usapan yung mga location. Sige. Yes. Yan, sa mga taga riyan, tsaka yung mga taga rito. Alam ko, meron ka mga kaibigan, you wanna greet, go ahead, please. Batiin natin ang ating mga mahal sa buhay.
Yeah, binabati ko syempre yung family ko na nasa Quezon City, sila mama, si papa, and sa sister ko na bagong panganak. Hi. May Sabihin mo bago pangalan kaming nila. baby, si Myra, si Felipe, sa sister ko si Pauline, sa baby niya si Amy, sa kapatid kong Eh, si Carlo, and yeah, yung sa church namin, sa Church of Christ, at Holy Spirit, sa mga friends ko, yan, namimiss ko na kayo. And oh, dito sa Canada, sa Westway Christian Church, yan, sa mga tita ko, Tita Len, Tito Rick, Tita Lori, sa pinsan kong si Kuya JR, sa Tibea, sa mga classmates ko, oo. si Reina, Janine, and sa iba pa namin mga friends. Hello sa inyo. And kay Scott. Hello, Scott. Oo. Tawag dito, nag-i-Englishan ba kayo dyan o ano? Baka naman may gusto kang batiin na in English, you know. Marami namang Pilipino. Yeah. But, iyon, challenge din tayo pag English. Oo. Good thing here is, yun nga, may mga churches din na marami kang makikilala mga Filipino community, which is really important, especially kapag, 'di ba, you're away from your family. Mm-mm. So it's a good thing na may community ka na Yeah. nakakasama. Mm-mm. Yeah. Eh di, batiin mo na rin kung meron kang special someone na gusto Ay, batiin. binati ko na yung huli, si Scott. Hello, Scott. Hi, Scott. Oh, special Yeah, ha. and sa family niya. Yeah, hello po. Hi, Scott and family. Wow, grabe. Ang sarap naman. Well, Caroline, ang daming nakakamiss sa'yo and hopefully, magkaroon tayo ng younger perspective tungkol sa mga problema natin. And Caroline Mhm. is a very, very good Christian na nakilala ko. So, eto tayo. I'd like to go and get to the next question na dahil ang dami nating mga katanungan. Yeah, first question. Oo, sige. So, ito yung unang first listener natin. Una na first. Oo, unang listener natin. Sabi niya, ito magulang ito. Ang tanong niya ito. Mm-mm. Nag-open sa akin ang 25-year-old kong anak na nainggit sila sa ibang magkarelasyon dahil Mm. nakakapag out of town yung iba. Pero kasi sila pinagbabawalan namin hanggat hindi pa kasal. Mm. Sa tamang edad naman daw sila. Ano po ba ang limitasyon ng mga magulang sa mga ganitong bagay? Uy, out of town na. Hindi pa Yeah, sila I kasal. remember the Out of days. town. Oo, I mean, I understand yung ating age gap difference. Oh. Kasi nung time namin, Mm-mm. hindi talaga papayagan mag out of town dahil kunwari ang date ay mahaba na yung 4 na oras. Oo, kaya dapat uwi, May schedule. May may schedule. schedule, yayayain lumabas, alam ng mga magulang kung saan pupunta, at Mm-mm. uuwi ka agad bago mag alas 9 ng gabi, ganyan, okay, bago mag alas 8, iba nga May noon, curfew. oo, May 7 o'clock pa curfew. ng gabi, bawal, hindi, dapat nakauwi na. Pagka 7, Mm. 7 past 7, 7:30, sabihin sa'yo, yan ba, tamang uwi ng disente babae, ganun dati. Mm-mm. Medyo oldies na. Sa inyo ba? Sa generation ka na. Millennial. Generation mo. Yeah, ganun din. May limitations talaga. Pero parang nag-ano siya, parang nag-i-improve siya. Hindi naman sa nag-i-improve, parang mas medyo nagiging lenient sila in a way. Pero still, nandun pa rin yung general rule na hindi ka pwedeng mag-out of town ng kayong dalawa lang. Mm, As mm, much as possible, like you go with a group of friends and dapat yung group of friends na yun is kilala din nung parents ko or ka-church ko, ganun. So, mm. or alam mo yun, alam nila lahat, like anong araw, anong saang lugar, Oo. kailan babalik. And actually, nagawa ko yun like mga late 20s ko na yun. So hindi talaga, like hindi siya, I mean, hindi ko trinay dahil alam ko na yung sagot. Hindi ako papayagan. Oo, pero malino sa akin yung concept bakit hindi pwede. So dun sa Sige nga, bakit nga ba hindi pwede yung out of yeah, town? kasi mauna, syempre bilang babae, anak ako and ako din yung panganay sa amin magkakapatid. So parang
isa sa mga fears ng parents ko is for us to be in a situation na baka pagsisihan namin. Syempre yung tukso, they're very open Oo. pagdating dun sa ganung bagay na yung baka, alam mo yun, ma-involve ka into something. Mm. Baka pagsisihan mo. And yung family values din namin is hindi siya ganon. Like, hindi sila open about that kind of parang behavior Yeah. or lifestyle. Like, hindi kami sinanay na ganon. So, usually, instead of me going out, usually ako pa yung nagpapapunta ng mga kaibigan ko or Oo. yung kaibigan ko, bago rin kami mag-overnight sa bahay nila, dapat kilala din ng parents nila. Ako, ganon, no? Oo. Ay, ganon yung mga parang group of friends Oo. na nakakasama ko. So, most likely, yun din yung adapted namin na parang practices. Oo. Actually, lately, nagiging kalakaran nga yung ganun, out of town, mag-boyfriend, girlfriend, Mm. magka-solo, tapos lalo na kung may kotse, edi go. O kung maluwag, may kaya. May kaya. Bakit nga ba nag-out of town ang mga magjowa pa lang? Ano ba yung dapat maging Christian stand natin dito? Mm. Kasi, go Iba ahead. talaga kasi parang yung generation ngayon, parang mostly they are influenced din sa kung ano yung nakikita nila sa Oo. social media, di ba? Oo. Aware naman tayo na may mga sinusundan ng mga influencers na they go out somewhere, parang pupunta sila sa mga parang touristy place, di ba? And Twisty then, place, okay. I mean, tourist areas, ito mga very, Mga parang very bucket list, ganon, di ba? So, parang mga, relationship goals. relationship goals. Oo. So, Kasi mataas alam lang mo, yung oo. parang pressure to Mm-mm. follow. Yung travel tayo, parang travel tayo dalawang trip lang, gano'n. Parang gano'n Mm. tipo, halika na, join ka na, sakay na. Trip-trip lang, punta tayo doon sa malayo, doon sa maliblib. Mga ganun. Oo. Yung sa case naman niya, yung sa ano natin, case niya is parang nako-compare siya or niya yung sarili niya dun sa iba niyang mga friends. Kasi parang sabi dito, naiinggit sila sa ibang magkakarelasyon na nakapag out of town yung iba. Pero kasi sila pinagbabawalan namin. So parang probably there's a question sa mind ng bata, bakit sila pinagbabawalan ng parents nila. O And yun, siguro, dapat malinaw to, no? yeah, dapat malinaw. Nung sa amin naman nun, pag inisip ko, like, yeah, naalala ko yung tatay ko, like, Mm-mm. very clear siya sa amin of why are we not allowed to go out. I remember before, parang nag-attempt talaga ako, like, gusto kong lumabas, or kahit Oo. hindi kami ng boyfriend ko, parang more on, like, kahit sa friends lang, Mm-mm. hirap magpaalam. Mahirap magpaalam. So, and eventually, they explain to us why, bakit, bakit ganito, ganyan. Kasi once na nandun ka na sa situation na yun, because you are young and malakas pa yung parang um, urge mo to Yeah, conform, to explore. pa-pressure. Kasi Yeah, talagang pagkabata ka, gusto mo yung makaranas. curiosity mo, like, Oo. ang taas. Oo. So, minsan yung pagiging rational mong tao is nasa-set aside yun. So, magpapadala ka sa emosyon mo. And nasa Bible din siya, 'di ba? Na huwag tayong magpa-deceive sa heart natin. Kasi, Huwag 'di kayong ba? pa-deceive sa heart. Yeah, and despite na parang ginagawa siya ng lahat, it doesn't mean na it's right. No? Kasi syempre yung patterns ng world is something na parang we think it's right kasi yun yung ginagawa ng ibang tao. But if we look deeply dun sa values, bakit siya hindi ideally na gagawin or dapat hindi siya parang practice. Kasi Oo. parang ano siya, no? Ang naalala ko, may inattended ako dati na youth Youth camp. service. Yeah. Youth service nung college ako. And then, sabi ng pastor doon na parang, we are so excited to try yung mga fast food type of
experiences Mm. Uy, fast na food type of experience. Interesting. Ano yan? oo, yung parang kinikrave ko to, gusto ko tong gawin. So, gagawin ko. So, parang fast. It's too fast. But yung pleasure is something parang fast din. Mm-mm. But, if you waited dun sa buffet na nire-ready ni Lord for you, and it's a feast. So, Mm-mm. parang same din, no? In any type of like decisions that we make. If Mm-mm. you wanted so fast, and it will not last. Kasi alam natin na those things are temporary. But if you want to experience something that is lasting, there's something na you waited for, you prayed Hindi. for, Oo. yeah, nandun yung faith mo na it will happen at Mm-mm. the perfect time. So parang nandun yung joy. Oo. Kasi you're at peace na sinunod mo yung yung timing ni Lord for that. So Yeah. parang maganda siya, 'di ba? Kasi gusto An- natin instant. Tsaka andun din yung awareness, syempre, na ikaw ay maaaring ma-impluwensya. Imposibleng hindi. Dahil kasi kung hindi mo pa nararanasan ng isang bagay, andun yung Mm. kagustuhan na kailangan maranasan, kailangan makita ko, kailangan maramdaman ko yun. Mm. Kailangan ma Kailangan bilong ma-experience. ako. Yeah, oo. Kailangan nakakasabay ako, yung iba nagagawa, ako hindi. Ganun. Mm-mm. Diba? Ganun. Ganun Yeah. yung tayo eh. Ganun tayo kapag meron tayong damdamin. Pwede tayo ma-impluwensyahan, hindi katulad ng Diyos na hindi na-impluwensyahan. Tayo, kailangan talaga natin ng pagtitimpi, ng patience sa sarili din natin, tsaka sa paligid natin. Yeah, tsaka challenging talaga ngayon sa part ng parents kasi iba talaga yung generation ngayon, like gusto nila parang um malaman yung why. Yung biggest question is why. So it's really important for the parents to be transparent and yung ma-establish talaga yung clear communication of why are they setting Mm, such 'di ba, boundaries. mm, Kasi meron silang preconditions like hangga't hindi pa sila kasal, which is really valid kasi those mm. things talaga naman is usually ginagawa talaga yun pag na, no? You have the capability, financially, mentally, lahat na, no? Parang you're okay. Oh, pero andun yung point, di ba, na siguro nagdi-distrust yung mga bata sa magulang. Mm. Pero kung maganda yung tiwala, madali namang makumbinse ang bata na hindi gawin. Sometimes lang talaga, parang may hindi maganda yung choices na ginagawa ng mga bata late. Mm. Dahil kasi syempre, una, hindi mo pa naman talaga naranasan lahat. So you're craving for experience. So, ang nangyayari, sana siguro, no, sana ma-encourage natin mga magulang na himukin o hatakin o ma-recruit yung trust ng kanilang mga anak. No? Yeah. And ano yun, it takes time that talagang nabibuild siya from being consistent din Oo. sa kung ano yung sinasabi mo. Like, i-model mo din siya. Ikaw, ano yung nakatulong sa na mag-trust sa magulang? Ano yung mga bagay na Mm, nagsabi sa iyo ay tama yung kanilang sinasabi, ganun. ano, yung kapag may mga instances na na-realize ko, tama, dapat sinunod ko. Kasi you'll never know unless nagkaroon ka ng situation na nagkamali ka. Oo. Pero yun yung bitter end, di ba? Like, alam mo naman na ginawa mo pa rin. Sinabi na nga sa'yo, hindi ka pa rin sumunod. So, parang yung cycle na yun, dun ka lang din matututo. Pero yun nga, yung trust na sinasabi nila sa'yo is something na may sense. Like, you need to stop. You need to rethink bakit nila sinasabi in the first place, saan sila nanggagaling. Oo. And yun nga, habang tumatanda ako, parang nirealize ko na yung mga sinasabi nila, maybe it's something na rooted then from what they experienced before. And at the same time, yung conviction ni God sa mga situation, like, Oo. parang if you're also parang Mm. depending on God sa mga decisions mo. So, makikita mo dun, Lord, Mm. tama ka. This is not for me. This is Mm. too early for me. So, you have the reason why you didn't allow this to happen. Yeah. Yung parents ko kasi parang maaga kasi sila nag-family.
Mm. And isa sa mga frustrations nila at that time is ayaw nilang matulad sila sa amin. Though naging maganda naman yung pagpapamilya nila. Pero 'di ba, syempre pag magulang ka, gusto mo yung mas maganda pa yung ma-experience ng anak mo kaysa sa pinagdaanan mo. Mm. So, maybe may ganun din, 'di ba, yung frustrations minsan ng magulang na ayokong mangyari sa anak ko yung nangyari sa akin, or alam ko nung pinagdaanan ko to dati, ayokong maulit sa Mm. kanya. So, maganda rin yun that mako-communicate din nila yun sa anak nila. And ganun din yung ginawa ng parents ko. At that time, parang they shared with us their journey. And that made us parang magets namin lalo. Kaya, oh, that makes sense. Oo. Ah, okay. So parang mas naiintindihan mo, and that also builds trust. So I think it's a good opportunity then for them to share yung reasoning why, at the same Oo. time yung biblical values, why it is not allowed hanggat hindi pa kasal. And I believe may time nun na pinayagan ako, pero ang condition is I need to be with group of friends. So, Yeah, yun, oo. 'di ba? Kasi Parang ang pinaka mahirap doon is yung private kayo lang yeah, oo. dalawa, wala namang sabihin mo, wala namang may tiwala naman magtiwala kayo sa amin na confident naman kami, hindi kami gagawa kahit ano. Pero kung mag-isa na kayo, pero kung kayo dalawa na lang, sinong pipigil sa inyo? Kundi yung damdamin ninyo, imposible naman kung hindi siya, kung hindi ikaw, sino kaya ang naandoon na pwedeng Mm, magtukso sa inyo, di ba? Imposibleng wala. yeah. Tsaka yung emotions talaga, parang, yun nga, heart is very deceiving. Like, sa isip-isip mo, righteous ka, tama ka. Pero, pag nandun ka na sa sitwasyon na yun, like, parang it's hard to get out of that situation. So, Oo. Ito nga ang sabi sa Bible, sabi. Doon sa Bible sabi, kaya iwasan mo ang masamang hilig ng kabataan. Sa English, flee youthful lusts. Pagsikapan mong mamuhay ng matuwid, tapat, mapagmahal, at may mabuting pakikitungo sa kapwa, kasama ng mga tumatawag sa Panginoon ng may malinis na puso. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Yan. Wow. Ay, nako. Ma'am Caroline, that's a very nice discussion. Mga youth dyan na nakikinig, huwag kayong ma-offend. At sana yung magulang na ating naging listener, ano kaya maganda niyang gawin, para ma-build yung influensya niya. oo, like, pag yung mga ganyang edad, like, maganda din na makalaman mo ano yung, saan sila nang bumula, like, ano yung reasoning, bakit. Is it really inggit, or maybe meron pang something doon sa issue na yun, or Mm-hmm. at saka yun nga, be clear about why, yung question na why are you implementing yung ganong restrictions sa kanila. And Yeah. from there, they will appreciate it kapag na-communicate ng Mm-hmm. maayos. And if there's like Yeah. a certain struggle sa part Mm-hmm. nung actually hindi na to youth kasi parang working adult to 25, di ba? Oo. If there's a struggle din and gusto mo rin siyang pag-usapan, like look for Mm-hmm. someone na dependable and alam mong spiritually rooted din, na bibigyan ka Mm-hmm. ng, let's say, kaliwanagan bakit Yeah. natin Oo. siya Oo. dapat gawin. O mga kabataan, humble lang ng konti, ha? Para naman, Magmadali. oo, hindi porket naiisip mo yun yung paraan na gusto mo ma-explore, parang ang mamaya talakayan natin yung karapatan mo, mga ganun. Baka sasabihin mo na pinipigilan ka sa iyong kagustuhan. Hindi naman siguro. Pero kailangan malinaw sa atin kung ano yung kahinaan natin at hindi pwedeng magmayabang. Pero tuloy tayo sa next question natin, dahil kasi yung second question natin ng ating listener ay meron ng hinihinging advice. Sabi niya, pwede po ba makihingi ng advice? O yan, advice ano na. I'm turning 27 this month. Uy, mga ka-age ng mga nag-outing. And engaged na po. Ayan, engaged na. Pero yung parents ko, sobra pa rin pong higpit sa. Tapos po,
nagiging unfair po dahil pagdating naman sa youngest sister ko, halos lahat ay pwede gawin. At isang request lang, bigay ka agad. Mm. Masama po ang loob ko. Gusto ko pong magpakasal na. I mean, gusto ko pong magpakasal na wala nang ganitong nararamdaman dahil baka Mm. maging baggage lang siya sa akin. Pero ano po ang dapat kong gawin? Uy, engaged na siya at magpapakasal na pero nai-engage siya dun sa kanyang youngest sister. Yung treatment, yung perceived niya na treatment nung parents niya, yung unfairness treatment na Oo. naiisip niya. Mm. Meron ba talagang ganun, yung pakiramdam, yung panganay tsaka sa bunso? I think ano siya, parang 'di ba sa psychology, yung family Mm-mm. constellation, like meron Mm-mm. talaga mape-perceive na parang imbalance pagdating sa treatment ng parents sa depende sa kung saang position ka sa family, kung Oo. youngest ka, eldest ka, or Mm. middle child ka. And ang hirap, parang pag iniisip ko, ang hirap din sa role of parents na patunayan sa mga anak nila na parang they are treating them fairly. Oo. And pag naiisip ko Oo. yun, like, unique kasi lahat ng anak, diba? So Oo. parang you don't expect na ibigay yung same approach sa bawat anak. Kasi iba-iba rin sila ng personality, iba-iba din Oo. sila Yeah. I ng think ano. Pero, mas madalas nga at sa research din, yung mga magulang talagang first time nila maging parent dun sa panganay. yeah, Syempre, lahat ng mga stress, lahat ng mga yung adjustment, first, sa first na nararanasan yung unang mga mistakes ng mga magulang sa panganay talaga. Mga oo, ganun. parang Tapos kami nung, yung bilang panganay, parang kaming trial and error. yan, panganay ka pala. O ano pakiramdam? Ano pakiramdam ngayon? At mukhang, Yeah, parang yan, tama yung point mo, Coach Phil, na parang dahil wala naman kasi tayong guidebook na parang 101, parenting oo. 101, how to be a parent. And syempre kung ano yung naging kasanayan nila nung pinapalaki ka, somehow, nadadala din siya even pag, kahit pagtanda mo. Parang, Mhm. especially sa culture natin sa Philippines, like, yung view sa panganay is someone who should be Mhm. responsible, na ikaw yung magiging role model sa mga Mhm. younger siblings mo, and at the same time, you'll take the position of your parents once na, alam mo yun, wala sila or hindi sila Oo. yung Oo nga available. eh. Ikaw yung magiging magulang. So parang yung training for Mhm. the elder kids is to, yun nga, maging sila, model. So part nun is yung paghihigpit Ah. and so kapag nandun ka sa posisyon ng anak na panganay, parang you perceive it as Pero unfair, ganon. pero yung mga panganay mas responsable, ano? Mas Yeah, yun naman yung parang oo. good side. Mm. Like, you act na rin parang parent, ganon. So So itong yeah, listener natin, dapat ba siyang mainggit o magkaroon ng baggages tungkol sa kanyang youngest na pinapaborito yata o parang spoiled? so yung question niya kasi is parang ayaw niyang maramdaman to. Parang iniisip niya na baka this could if affect her family and her Mm. own family in the future. Which is maganda na parang nire-recognize niya na may mga ganito siyang hurtful feelings pa na Oo. nararamdaman towards her parent. And I think siya, na parang sabi nila, pag lumilipat ka na daw ng stage sa life mo, you tend to reflect ano yung current mo ngayon, and then ano Oo. yung past mo, and then ano yung future thinking na or forward thinking na meron ka. And from there, gusto mong i-resolve yung mga parang unfinished business mo or baggages mo before you move forward to a next stage. Oo nga. So, Ito naman, kakasal na siya, engaged na siya. yeah. So, Baka parang, naman, yeah. So, valid yan na nafe-feel niya to at the moment. So, I think it's good opportunity na discuss niya to with the parents, pero in a good timing. Parang hindi yung full of emotions ka. Kasi hindi naman pag, siya dapat magalit o mainggit, di ba? Palagay mo. I mean, ikaw, hmm, panganay ka.
do you feel? Siguro may mga ano siya, baka may mga valid naman na situations na rightful siyang ma-feel yun. Like, Mm-mm. di natin kasi pwede rin yung alisin sa kanya na pwede niya yung ma-feel, diba? Kasi Oo. baka nga naman may mga sitwasyon before na ganun talaga yung na-feel niya na na-hurt siya. And that's not Oo. a valid emotion. And yun nga, parang if gusto niya tong ma-resolve or gusto niyang ma-deal tong baggage na to, Oo. dapat harapin din niya no, face forward and paano niya to maharap. And that can only happen if kakausapin niya yung parents niya. Like, try Ayan. to understand where they're coming from. Mm-mm. Diba? Reasoning Yeah. why they acted like that. Or, kasi minsan yung perception mo, akala mo yun din yung perception ng parents mo. Pero hindi mo alam, iba pala yung positioning nila dun sa sitwasyon. Like yung sinasabi mo, Coach Phil, na baka iniisip ng magulang is, kaya ka namin ganito pinapalaki or ganito yung treatment namin sa'yo. It's because we want you to be responsible and we want you to take over sa Mm-mm. mga responsibilities if wala na kami or, di ba? Yung ganun. So, sa sa'yo, iba naman yung tingin mo sa tingin nila. So, to meet Yeah. halfway, Oo. para Tama, maintindihan tama. mo yung Oo. Maganda yan. pinagmumulan nila. Mm. Like, you need to communicate with them. Pero may Right. mga ano yun, parang preconditions before mo Yeah. gawin. Mm. Sige. Naku, magandang mga talakayan yan. Ano? Pero meron pa tayong isang question dito. At sabi niya naman ay ito. Matagal ko na pong desire na magkaroon ng love life. Yung isa may engaged na, naiinggit pa. Pero ito, naghanap ng love life. Dahil nasa edad na po ako. Last year, mayroong naglatag ng intention to pursue me. Pero nag-decline po ako dahil bigla akong nakaranas ng discomfort. Mabait naman po siya. Active sa ministry, may maayos na work at talagang husband material. Pero bigla pong bumalik ang childhood pain ko. During my Mm. younger years po kasi ay abused ako at lumaki na walang tatay. Inexplain ko naman po sa guy ng ayos and he told me he is willing to wait. Pero after ilang years of dealing with my pains at pagpapakounsel, bakit po ganito pa rin? What should I do? Oh, nagpapakounsel na pala siya. Yeah. Mm-mm. At naando pa rin yung pain. At siguro malalim-lalim na pain to, no? Mm-mm. May, Saka ano siya, childhood pa. oo. May mga bagay palagay ko na hindi natalakay sa counseling. Dahil kasi sa counseling, nagiging epektibo yon sa pagbabago ng ating damdamin tsaka ng isipan kung mas nagiging bukas at mas nagiging Mm-mm. transparent ka sa iyong counselor. Ano kaya ang nangyari? Pero hindi niya nabanggit eh. Anyway, normal ba na yung pains mo nung youth eh bumalik? Possible, kasi sabi niya, like, baka na-associate niya yung kung ano yung father figure niya before sa kung ano yung pwedeng mangyari sa kanya once na mag-desire siya na magkaroon ng sarili niyang family. Hmm. Well, And, it looks like na parang itong ating listener ay nag-go through a certain abuse. And mm-mm. suspecha ko baka umabot to sa sexual abuse. Tapos ngayon, kakasal siya, naiisip niya yun. Paano yung Yeah, oo. na Tsaka lumaki sexually din siya abused? na walang tatay. Oo, at walang tatay. At ngayon, magkakaroon ng isang lalaki sa buhay niya. Either Mm-mm. itrato niyang tatay o boyfriend o asawa o paano ba? Ganon, di Mm-mm. ba? What do you think? Yeah, parang malalim yung ano niya, s- yung sugat. Oo. And pag mga ganitong cases, like, kailangan niya na talaga ng malalim din na ng healing for coming Mm-mm. from God. Kasi baka she's trying all these things by herself. Mm-mm. Pero si Lord din kasi talaga din yung pinaka magpapakita sa'yo ng ways on how are you going to deal with it, with Mm-mm. your faith. Alam ko madaling sabihin, pero like it's a process. Mm-mm. It's also part of trusting. Oo. And at the same time, yung pagle-let go din.
to what happened. Yung parang pagpapalaya mo din sa sarili mo Mm. from all of this pain na na-experience mo in the past. Madali siyang sabihin pero I know it's hard, especially to those who experience traumatic situation. Kasi iba rin talaga pag abused. Like, Oo. recurring yung pain yan eh. Hindi siya yung parang na-resolve na or parang natapos na. Pero Oo. okay na agad. Mm. Parang even yung mga known people or Christians na nakilala natin, they've been through a lot of pain, but it still affects them. Yes, kasi it's going to be a memorable thing. Baka na-trauma din tong taong to kaya siya nagpapa-counseling. Pero I guess merong tamang counseling na pwede niyang avail. It would be good na mag-undergo siya ng certain therapies na makakatulong sa kanya. Gaya nung, merong regression therapy, Yung merong mga trauma therapy na different types, and kailangan ma-deal yung kanyang transparently maano niya. yung Siguro mga deepest niya, pain, gano'n. Nagkukondak ka ba ng counseling, Ate Caroline, para dun sa mga tao? Kunwari, gusto nila kahit online lang? Yeah, before ginagawa ko naman siya. So, may mga sessions din ako before. And pag ganito kasi like yung sa case niya, medyo may certain duration din siya. Like, hindi siya like, depende kasi sa tagal din nung na-experience niya, diba? So, actually, it depends din sa client usually yung duration nung magiging counseling. Yeah, but I pray for this person na dumating din siya dun sa point na ma-realize niya din, deserve niya din yung blessing, yung joy. Diba yung joy of, living the life na binigay sa'yo ni Lord with love na despite na na-experience mo yung painful past na yun, you're a new creation through Christ. Oo, ito yung parang nag-create sa iyo ng konsepto at napagbigyan mo ng konklusyon ng tungkol sa buhay. Pero kailangan mo mabago yung konklusyon mo tungkol sa iyong buhay. Kaya maraming agam-agam ngayon dahil yung paniniwala mo ay hindi ganun katibay kumpara doon sa iyong pag-asang inaharap. So kailangan ma-reconcile yun. Pero don't worry, meron tayong counseling services available. If you want, merong regression therapy available. Nagkukondak ako ng regression therapy. Later, bigay ko na lang yung details. Pero if you want, you can contact us. Mamaya bibigay ko yung contact number ni Ate Caroline para makapag-online siya. Or kung gusto mong bisitahin siya sa Canada, pwede rin. Yan. Malay mo, nasa Canada pala siya. Yeah, malay natin. Oo. Yeah. Kaya mo, Ate Caroline, at sana nga makausap ka namin. At bago tayo magpatuloy, magbe-break muna po tayo. And babalik ang Heartline. At dito, marami pa tayong mga questions na sasagutin para sa inyo, mga kaagapay. Don't go away. We'll be right back dito sa Heartline Friday night. Stay tuned. Bilang mga mananampalataya, ano ang dapat nating panuntunan sa pakikitungo sa kapwa? Ang LGBTQ community, they belong also to the family of God by virtue of God's creation. Kaya lang, tayo namang mga evangelical Christians and Bible-believing, we believe in the spiritual rebirth by virtue of our spiritual regeneration. Nagiging anak tayo ng Diyos kung tayo ay tumanggap sa Kanya. Pero, by virtue of God's creation, pantay-pantay tayo doon. Now, dapat maging malinaw din yung position natin. Ang same-sex relationship, ang same-sex union is not allowed by God in the Bible. So dapat tignan natin yung biblical perspectives, pero dapat alamin din natin yung mga
legal perspectives ng bawat miyembro ng community. Dapat ang bawat isa na mamamayan ay protected ng batas at dapat bigyan sila ng equal treatment. Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Salamat mga kaagapay at tuloy-tuloy tayo dito sa ating programa sa Heartline Friday Night. Siyempre, kasama ko pa rin si Ate Caroline Lamoste right there. Okay, pero bago tayo magtuloy, gusto ko lang batiin yung ilan sa ating mga kasama na nakikinig ngayon. Mga kaagapay, thank you very much dahil kayo ay laging nakasupport sa amin and we thank you for being part of this program. So, eto, batiin ko kayo sila Kuya, ba't ayaw lumitaw? Kuya Roland Balinas, yeah. Tsaka si Shay Balinas, kasama kanila anak si Jane. Si Ate Marilyn Aizma, si Emmy Mendoza, hello, good evening. Ate Cecil Beron, ang kanyang asawa si Alfred Beron, nasa Hong Kong. Ferdy and Jane Katabay with the children, si Ian and Earl, hello, sa Tokyo Baptist Church. Reynald Tina Kempis ng Canada, Gladys, Joey, and Bea Villamin. Ate Rose and Kuya Edgar Enoveso sa KSA, Pastor Resty and Stephanie Cadyong dyan sa Olongapo, Pastor Nare and Terry Santos, Claire Cartel, Chibo Manlag, Cecil Dado Mantalaba, Arnie and Jane Bersenio, Marlo Pamangkin, Catherine Gatchoan, at saka si Learning Journey. Pastor Daniel and Normie Herrera dyan sa Victory Caloocan, pati si Kuya Daniel Valdez, hello. Ang Victory Praise and Worship Team sa Caloocan Chapter, ang Institute of Biblical Families and Marriages sa Valle Verde, Cainta City. Thank you sa inyo, Pastor Kim, Pastor Anna Park, IBF student Carlo Kitaleg, April Ricaport, good evening. And ang Over the Edge Philippines, kasama si Pastor Roldan Domingo, tsaka si Pastor Rally Abalon. Hello, kamusta kayo dyan? Sana magkita-kita tayo ulit, no? And magkita-kita din tayo dito sa DZAS. Hello. Salamat sa mga patuloy na nakikinig natin mga kaibigan dyan, ano? And thank you very much for constantly supporting. Nako, baka may pahabol ka rin pabate, Ate Caroline. Meron bang... nakalimutan kong batiin yung bunso namin. Hi, Elizabeth. I miss you. Saka sa mga pamangkin ko, si Yana, si Dodoy, sa si Sebseb, Sebastian. And sa bago namin, bago akong pamangkin, si Amy. So, oh, wow, bagong pamangkin. Sino doon yung kamukha mo? hindi ko alam. Okay. Kasi meron na nakita yung pamangkin. Hindi ko alam kung pamangkin mo, kapatid mo. Kamukha mo talaga ng parang bulinggit na ikaw. Yeah. Well, I'm so happy. Yan. Alam niyo mga kaibigan, itong si Ate Caroline ay she's a very good friend of mine and I'm very happy na binigyan niyo ng chance tayo dito. Ay, meron pa tayong isang question ulit. Are you ready? Yes. Sige. Ito ang question ng ating next listener. Paano po ba mapapagtagumpayan ang pagko-question sa Panginoon? Lalo ngayon na napaka-uncertain ng mga nangyayari. Ay. Very timely. Timely, ang daming uncertain. Diyan ba sa Canada, anong mga uncertainties ng mga tao diyan? Madami din, like kung ano rin yung na-experience natin sa Pilipinas, yung mataas na inflation, mataas na gastusin, and yun din yung
typical din dito yung may mga mental health issues. Oh. Saka, yun nga, yung, alam mo yun, yung uncertainty, like, ano yung, ano yung, kung makaka-survive ka ba sa mga susunod pang mga years or months. Kasi malaki yung living expenses here compared sa ibang bansa. So, parang, um, dito, na-realize ko din dito na parang hindi rin ganun kadali magkaroon ng bahay kasi you need Mm. to have a certain, like, good amount of investment and savings. Oo, oo. Though yung healthcare, like, syempre, it's free, especially if, ano ka na, resident ka na. So, parang may mga good side and not so good side. Parang you cannot experience all good sa lahat ng Oo. sitwasyon. Same goes with the Philippines, diba? Like, kahit nag-work ka, may mga, ano din, diba? May mga kailangan ka ding intindihin, Dami yung pala mga health. ang dami pala mga uncertainties din dyan, no? Health. Mm. Although dito, nakakatuwa dahil kasi ang daming uncertain, pero sige lang, tumatawa pa rin mga Pilipino. Yeah, oo. Isa yun sa ano, I think, ano siya talaga, quality talaga natin siya. Kasi even here, pag may mga makakita ka mga Pilipino, alam mo Pilipino, pag may maingay, parang, ay, Pilipino yun, ganyan. Kaya kasi I think laking na itulong nung naniniwala tayo sa Diyos Ang meron tayong ito yung bansa, ang bansa natin na yung tanging Kristiyanong bansa sa buong Asia. Tayo yung tayo yung merong pagtanaw sa kinabukasan. Meron tayong hope. And we've got more Yeah. hope compared. Napapansin ba yan diyan doon sa mga Pinoy diyan? Yung resiliency na Oo. tinatawag natin, oo. Like, despite na parang nagsistruggle ka, nandun yung sense of parang yung spiritual hardship na Mm-mm. nandun. Tapos yung resiliency, saka yun niya, yung hope, yung faith mo na naka-anchor siya kay God and at the same time, hindi, parang we try to connect with people Mm-mm. and yung malaking factor yun yung sense of community. Yung Yan, hindi oo. ka mag-isa. So, nung malaking factor din sa akin is nung may church na akong pinupuntahan. Ayan na meron akong community na kinabibilangan. May fellowship na Mm-mm. na-experience. Kasi part of experiencing yung uncertainty is yung feeling mo na mag-isa ka. And if you have those Oh. people na alam mo na pinagdadaanan din yung pinagdadaanan mo, hindi ka mag-isa. Oo. That's also strengthens your faith. Kasi kayo mismo yung circle niyo yung nagpapalakasan din sa isa't isa. Diba? Kaya Mm-mm. malaking malaking bagay na when you're dealing with uncertainty, you should also look for people or be with people Mm-mm. na at mabuboost din yung ma-encourage ka din So, spiritually. so ibig sabihin, para doon sa listener natin ngayon, kung meron siyang uncertainty, importante na nakikipag-usap siya sa ibang mga tao para makita niya rin yung broader o yung ibang perspektibo. Ganon. Oo, totoo yan. Siyempre yung faith mo din kay Lord na, di ba, faith is believing kahit na hindi mo nakikita. Like, hindi mo alam what will happen in the future. But sinasabi sa'yo ni Lord is, do not be afraid of what will happen tomorrow. I'm sure may mga tao dyan na tinutulig sa yung ganyang pananaw. Na Oo, faith, anong faith, pinagsasabi mo dyan, mga ganun na. Yung tipong sasabihin sa'yo, huwag kang maniwala sa mga ganyan. Lahat, walang mangyayari kapag puro ka faith, parang ganun. Ano yung, ano yung sinasabi mo doon sa mga tao or how do we deal with that kind of pressure? hindi ko hardcore. Parang, kasi the more you put a barrier or you label them as Mm. parang non-believer, ganyan. Parang mas lalo silang nagiging resistant. Yeah. So, as much as possible, you approach it with love and genuineness. Yung pagiging totoong ikaw. Kasi Oh. pag nandun, nakikita nila na, ganito pala pag may Diyos. Ganito pala yung ugali ng tao na may Diyos. Parang, marami na akong nakilala dito na parang they believe na they don't belong in a religion, pero they do Mm. good. Yung parang, nandun sila sa gitna na, basta gagawa na lang ako ng kung ano yung sa tingin kong tama.
pero I don't belong into something like or denomination or like hindi wala akong church, ganyan. Tapos may mga nakilala din ako na wala sila talagang kinikilala talaga as God. And ano lang nila na there's life and death, ganyan. So, pag ganun, like, malaking bagay you have the foundation. Like, alam mo kung ano ka, sino ka, saan ka identified, sino si Christ sa buhay mo, ano Oo. yung faith na meron ka. But at the same time, nandun din yung hindi mo rin ini-impose sa kanila kung ano So, yung internally secure. paniniwala mo. Yeah, Internally secure, meron kang... malaking bagay yun. Yeah, yung may ano ka, foundation ka. Kasi Mm. especially now with these uncertainties, madali kasing i-rationalize yung mga sitwasyon based on our own understanding, Oo. 'di ba? Pero we cannot easily grasp ano yung plano ni Lord sa atin. We know that it's perfect. We know na it's according to His will. Pero nga, yung sinasabi mo na kung may mga ganung may encounter na tao, like, hindi mo siya i-condemn. Oo. And God is closer to those people who are lost. So, yun yung mga gusto ni Lord Oo. na i-reach out ko. Actually, parang ito yung panahon na wala kang makonclude, hindi ka makasiguro talaga. Pero maganda rin na hindi tayo nakakapag-conclude. Ibig sabihin, hindi tayo nagsisiguro na kung ano yung naiisip natin, yun na kaagad ang magiging totoo. Yun na antimano mangyayari. Maniwala ako na yung kaagad mangyayari. Naisip mo yun ang mangyayari. Marami nagwo-worry eh. Pero Yeah. totoo, ang daming uncertainty na nagaganap. Hindi mo alam kung saan papatungo ang mundo, kung saan papatungo ang politika. Pero siguro naman, doon sa sarili mong lugar, doon sa pamilya mo, o kaya kahit yung sa sarili mong gagawin, sigurado ka kung ano gagawin mo. Gano'n na, ano bang magandang gawin para kapag meron kang personal, on a personal level, unsure ka sa iyong sarili. Wari, kulang ka ng confidence na kaya ko bang mag-aral? Kaya ko bang bunuin ang trabaho? Kaya ko bang magkaroon ng security bukas o sa next week? Ano ba magandang gawin doon? Ako based on experience, I take it one at a time. Like one day at a time. Parang yun na yung sinabi kong verse kanina na parang each day has enough worry on its own. Kumbaga parang bawat araw na dadaan, papatunayan, papakita sa inyo Lord kung paano siya kumilos. So, don't worry what will happen the next day. And if nag-worry ka, like, ilatag mo lang sa kanya yung worries mo. And eventually, like, at the end of the day, pag binalikan mo, the bigger picture, tignan mo, oh Lord, yung kamay mo kumikilos siya, even though na parang nandun yung fear ko, yung takot ko, and God understands, like, He knows. Alam niya yung fear mo, yung worries mo, yung anxiety mo, yung sleepless nights. He understands where you're coming from. Kasi naging tao din siya. And that's why maraming ang verses sa Bible na it reminds us to not be afraid. And pag inisip mo siya, okay. Kasi nature nating matakot. Nature natin na maghanda or Matatakotin tayo lahat. maging negative sa mga anong possibility kasi gusto nating mag-survive. And ganun din yung gusto ni Lord, like ma-survive natin tong uncertainty na to. And yun nga, no, in kung sa application lang sa life, like take it one at a time. Then pray pa din. Pray about what you want to happen. Ipakita mo, pagdasal mo kay Lord na, Lord, if it's your will, I hope ganito yung sana pong mangyari. But if it's not, help me to understand bakit hindi siya nalaw mangyari and i-lead mo yung heart ko to what it is na gusto mong mangyari sa akin. And from there, nabibuild yung trust and dependence mo kay God. Nakikita mo na He is in control. Oo, doon pumapasok yung faith, Hindi mo nakikita, pero alam mo at kumpiyansa ka na kumikilos ang Diyos doon sa circumstances. God works in the circumstances that you're in. Sa totoo lang naman, wala naman sigurong may hawak ng lahat ng ito, Hindi naman kakayanin ng tao lang. Pero nagaganap pa rin ayon sa kagustuhan ng mas may kapangyarihan kundi ang Panginoong Diyos, Wow, that's a very nice one. Meron pa tayong question dito, sabi niya.
Tama po bang pigilan ang anak ko sa pagpapakasal sa girlfriend niya? Dahil pakiramdam ko po ay magiging under siya nito at di kami magkakasundo ng babae. Nako! Hindi pa kinakasal, mayroon ng in-law problems. Breed na. Nako, mami naman. Mami ba to, daddy? Baka under rin ng inyong anak. Wow. Mhm. Parang mukhang lalaki yung anak nito. Yeah, kasi sabi, girlfriend. Oo. Girlfriend. Parang nandun yung idea sa kanya na pigilan. Oo nga eh. Kasi tama po bang pigilan? Parang inaano niya na, ay pipigilan ko. Pero tama ba yun? Di ba? Parang, ito na yung gagawin ko, pipigilan ko na. Pero, parang, Pwede. nag-second thought siya. Kunwari ganito, sasabihin na nung officiating minister, sabihin ng pastor, okay, kung sino man sa inyo nagsasabing dapat hadlangan ang kasal na to, sabihin nyo na ngayon or forever hold your peace. Sabihin na, ako yung lalay, ayoko matuloy kasal. Ako, disaster yun. Disaster, oo. Traumatic yan. Wag naman sana ganun. Mm. Okay, ganito, Ate Caroline. Feeling ko lang Feeling ko lang na magpapaalam ka na sa Ikaw ba, didinig tawag doon, ano tawag dito? Mabibase to. Ayoko namang magbigay ng spoiler alert sa mga magulang. Kung ikaw ay ikakasal, tapos pipigilan ka ng magulang mo, anong pakiramdam? Siguro sa una, syempre, parang magtataka ako. Like, baka magalit din ako. Bakit? Diba? Pero, parang, Nasa edad ka naman. Parang, magkakaroon ka din ng second thoughts. Like, bakit dumating sila sa point na mag-iisip silang pigilan? So, saan silang gagaling? Diba? Baka, mapapa-question ka bigla sa decision mo. Like, tama ba itong gagawin ko? Or baka may nami-missed out ako? Baka may blind spots ako. Magulang mo yun eh. Hindi mo naman pwedeng i-atchapera Yeah. yun. Kinasal ka na. Saka in context, probably, like, maybe kung years na kayo, tas ngayon lang sila nag-speak up na, like, against sila, then there's something wrong. Or depende kasi sa context eh. Pero kung kung matagal na sila nung girlfriend niya, parang somehow may rapport na dapat. Kasi siguro, nakikita nung nanay yung baka yung behavior nung girlfriend. Na-under yung lalaki. Hindi pa sila kasali na under na. Meron ba gano'n? Pero siguro yung approach nito is, instead of nandun ka sa parang defending mode, parang proactive ka na pigilan, like give your son the power to create, parang have an informed decision. Parang gagawin niya to. Yeah, kasi parang it's a lifetime decision yung marriage. And especially sa Philippines, like wala namang divorce, diba? Hindi kung if it's a covenant between you and God. It's true. It's a covenant. So parang it is not something na yun yan, parang yung kasabihan sa atin na parang kaning isusubo, tapos pag napasok, iduluwa. Ay, tama ba? Basta mo lang, gano'n. Oo, diba? So, maganda rin na yeah, it's a very good anecdote or quote na binibigay ng mga magulang. Matatanda. Kaya lang ako yung pakiramdam ko. Kunwari ako naman yung anak, lalaki ako, tapos pakiramdam nung nanay ko, aande rin ako. Parang, ba't ganun? Baka wala silang confidence sa anak nila na kaya niyang tumayo sa sarili niyang pa. Pwede kasing ganun din yung idea na baka masyadong sheltered naman yung anak. Nako, sheltered. Yan. Diba? Iba naman kasi yun. Or minsan kasi may mga magulang din na parang nagkakaroon sila ng separation anxiety sa mga anak nila. Like, since magki-cleave na yung anak, lilipat na, aalis na. So, parang hindi nila pa nakikita ito as someone na magiging responsible man for his family. So, minsan naman din kasi may mga lalaking mukhang timid, diba? Tapos
May babae naman na Hindi parang naman strong. timid, baka gentle lang talaga. Oo. Yeah, parang strong yung babae. And ano sila, like, nagko-complement naman sila sa isa't isa. Oo. Depende kasi, di ba? Ang hirap i-judge. Mm. Like, kasi sila yung magpapakasal. So, Oo. dapat sila yung nakakaalam. So, instead of pigilan yung anak, might as well discuss it na parang may mga concerns ka as a parent. Mm. And then, dapat parang somehow yung anak mo, like, iparamdam sa'yo na he is confident with what he decides na gawin. I think parang magandang gawin ng magulang dito, imbis na pigilan, kasi syempre karapatan naman ng anak niya na mag-decide kung Mhm. papasa siya sa taong yun o hindi. Imbis na pigilan, kasi kung pagdududahan mo yung yung anak mo, masakit yun. Yeah, masakit yun. Oo. Especially, lalo na kung nakaprepare na. Oo. Tapos maganda yung sinabi mo na maganda na makausap yung anak, ma-boost yung confidence na dahil ultimately ang desisyon na yon ay kanya, edi bigyan mo siya ng kakayahan na maging yung tao na kailangan siya maging. Be the person that he needs to be para doon sa kanilang married life. Pero pipigilan siguro, hindi naman yata. Hindi rin Yeah. batas, hindi rin tama sa batas yun. Kasi, Saka baka mag-cause pa yun ng parang mm, parang problem with mm, parent. And then, kasi diba, mahirap yung ikakasal ka tas may ganun palang nafe-feel yung parents mo towards your wife or your oo, husband. So, totoo parang yan. unfair na naman yun dun sa mapapangasawa mo na bakit hindi yun diniscuss or bakit hindi yun na parang na maganda pag-usapan beforehand na ganito, ganyan. Pero yun nga, parang siguro sa part din ng magulang, like, kilalanin pa yung girlfriend. Like, Mm, may mga nakikita mo lang as ganitong side, tapos hindi mo pa siya kilala na ganito siya. Yung oo. ganun, parang maraming factors. Oo, kailangan talaga maipamulat ng mga magulang yung mga mabubuting parte ng kanilang anak. Hindi yung kakulangan. Baka kasi ma-emphasize yung kakulangan. Kasi ultimately, kung iibigin niya naman yung tao, pag-ibig is a very good reason to get married. Yeah, love Mm. is a very good reason to get married. It's a good thing. Kung mahal niya yung tao, bakit hindi? Siguro support, kesa kontra. Oo, parang ano to eh, parang more on like aggressive form na to na parang yung Oo, last resort na yun, yung pipigilan mo siya. oo. Parang Support na muna. bigyan mo siya ng ng opportunity maging adult. Like, Maging adult, magkaroon ng kung ano yung isipin. kulang. Yeah. Hindi namang masama na kausapin mo yung anak mo about it. I think Mm-mm. it's valid if you feel na there's something wrong. Mm-mm. Or kasi 'di ba minsan it could lead then to abuse eventually kasi may mga lalaki din namang nakakaranas ng abuse, 'di ba? Oo. Hindi lang babae. So baka na-foresee ni mother ganun. So, maraming factors eh. So at least bago mo lang sila magpakasal, at least Oo. mapag-usapan nila to. Pero in a way na hindi siya magsa-sound na pipigilan. Oo. Baga parang more Oo. on counsel, Bigyan ng bigyan ng wisdom. karapatan yung tao. Oh, yan, wisdom. At kailangan yung karapatan magdesisyon na ando pa rin sa anak nyo. Hindi siya. Mm-mm. Hindi kayo Yeah. hinahalal. Ako, ang ganda-ganda naman yan. Eto pa ha. May isa pa tayong tanong dito from a listener. Ay, teka. Maganda palang ma-discuss to, no? Meron tayong Bible verse na shinare mo kanina. Ito yung, I think this is something that you wanted to read. Pakibasa nga, Ate Caroline. Yeah, galing siya sa Hebreo. Habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan. Ngunit ang ibibunga naman nito sa bandang huli ay mapayapa at matuwid na pamumuhay. So since mostly nung napag-usapan natin is about discipline, 'di ba, patience, and yung Yes. pain na may experience mo of enduring that waiting season. Mm-mm. Even yung sa whole nating situation, like yung nanay parang, ano bang kailangan kong gawin para sa anak ko, para makita niya to, ganyan, ganyan. Or yung sa mga
may mga karelasyon, tas Mm. ganito, ganyan. So, it really takes time, 'di ba? Na parang makikita mo eventually na, ito yung ito yung gusto mangyari ng Panginoon sa buhay ko. And it's painful at first, especially if it's something na hindi mo na-expect. Mm. Parang parang iba yung idea mo na dapat sa hindi dapat. Pero Oh, si God yung nakakaalam ng bigger picture. yes. The bigger And picture. eventually, yeah, Mm. no, sabi nga later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace. And Yes. yung peace na yun, it is something na hindi mo makukuha sa ibang bagay. Mm. Kasi alam mo na dumaan ka dun sa will ni Lord. Kumbaga, yun yung nasunod, hindi yung Mm. sarili mo. Oo. So, kaya sa mga kabataan natin Mm. or sa mga may mga pinagpipray, yeah, we should just, you know, let God move dun sa situation. At the same time, like, Mm. continuously pray about it, and seek the counsel of those people na you can rely on, like yung Yeah. mga spiritual leaders mo, yung mga Mm. um, mga taong magpe-pray for you, yung Yeah, that is fellowship. a very important point. You know, yung mayroon ako naalala tungkol habang nagsasabi ka. Talagang Mm, nakakatuwa na build up ang pananampalataya. Tsaka talagang mayroong question na pumasok sa utak ko. Ano? mm, Bakit ba kailangang magkanda hirap-hirap, magkanda tiis-tiis, papunta sa pagiging peaceful, pagkakaroon ng righteousness? Bakit kailangan yung lahat ng mga magagandang ibubungan nito na magkaroon ng matuwid na pamumuhay? Bakit kailangan bang magdaan sa mga mahihirap na bagay? Naging marami ang nagtatanong ng gano'n. I think na ang gusto kasi siguro ng mga tao Antimano, dapat masaya na happy kaagad. lang. Oh, kung Kaya, mahal mo ako talaga, Lord. Di ba? Di mga tao nagtatanong sa Diyos, Lord, kung talagang mahal mo ako, dapat hindi mo na ako pinahirapan. Doon na kaagad sa masaya, sa happy ending na kaagad. mm, Ganun. So, mm. it's a very theological. I have an answer for that, pero I want to know how it's like for you. I'm sure may mga times na nagtanong ka, bakit ako Mm. pinagdaanan, bakit ako pinadaan sa mga ganitong mga mahihirap na kalagayan. Pero meron kang realizations after na napagdaan mo yan. What would that be? Siguro yung dun, yung parang it humbles me Mhm. kapag dumadaan ako sa ganong situation. Parang, kasi pag nandun ka, pag nandun ka sa painful process na yun, parang feeling ko ang yabang ko. Kiniklaim ko dapat Lord, masaya, dapat okay ako, dapat ganito, diba? Kaserve ko to, gano'n. Pero pag nakikita ko kung gaano ka lang kaliit, parang, siya yung God, hindi, Oo, ano siya lang ako, God. diba? And makasalanan ako. So parang whenever na dumadaan ako sa ganun sa sitwasyon, parang God humbles me. Napakita niya sa akin na I am in control. I know ano yung plano ko sa'yo. Mhm. And eventually, marirealize ko, oo nga, kung ginawa ko to, edi, ito yung ending. So parang, at least, makita mo doon na, mabuti talaga si Lord. Mabuti si Parang, Lord. Oo. parang, pinapakita niya doon na He's gracious. And He is also a loving God. Kumbaga parang, yung discipline na pinagsausapan natin kanina, it is a kind of loving discipline. Oo. Depende sa pagtingin mo kasi inisip mo minsan parang, nangyari to sa akin kasi pinaparusahan ako. Kaya Hindi. parusahan ako. Ay, oo, diba? Pero hindi. Like, God is a loving God. Yes, He is a just God. Walang bagay na parang hindi niya nakikita, ganyan. Mhm. And yung justice nandun yun. Siyempre, whatever we do, there will be consequences and we have to deal Oo. with it. Pero yung love, yung pagpapatawad is nandun. And then yung reward of that discipline, Mhm. and yun na dun nabibuild yung character. Dun nabibuild yung foundation niya, yung faith mo, yung trust mo Mhm. kay Lord. And isa din sa mga parang realization ko is talaga naman this world is yung kinapumumuhayan nating mundo is hindi to perfecto, di ba? Oo. And it's not Oo. yung world na
Yung Oo, parang yun, hindi yung promised land natin, diba? So, oo, yun nga yung ano eh. Yun nga palagay ko ang pakay ng Panginoon sa atin na ma-overcome natin yung hirap na, yung pressure ng buong mundo. Kasi kapag gusto mong maging panatag at payapa ang iyong puso, hindi pwedeng payapa ka dahil kasi walang problema. Hindi. Iba yung payapa na gusto ng Diyos eh. Yung payapa na payapa ka kahit sa gitna ng kaguluhan. Payapa ka. Dahil hindi naman tayo tinetrain lang na maging magaling, mahusay, ang karakter natin, maayos tayo. Tinetrain at binibigyan tayo ng kapangyarihan na maging mas malakas pa kaysa dun sa sigalot, yung the troubles that happen in the world. We have to be better. We can be calm in the middle of the storm. At hindi mo magagawa yon ng bigla ka lang pinanganak na ganun. Hindi eh. You develop into that. Hindi, it's a normal thing. Hindi ito yung parang sinadya ng Diyos. Oh, lalagyan kita ng maraming challenges dyan para hindi, kasi yun na yung normal sa mundo. Magkakaroon tayo ng many trials and tribulations. Sabi nga ng Lord, diba? In this world, you will have many trials and tribulations, but take heart. Take heart. For I have overcome the world. Yeah. Siguro parang, go ahead. Yeah, tsaka yun yan. Parang pag iniisip ko din yung mga old Christians, yung mga sinauna pang Kristiyano, parang kung i-compare natin yung hardships nila sa pinagdaanan nila, parang wala pa sa 1/4 yung pinagdaanan nila. Diba? Like, yung mga persecution, yung renouncing of their faith, yung mga ganong sitwasyon, diba? Yung stoning, lahat. Parang isip ko like, Lord, I am not in the position para magreklamo sa simpleng mga delays or sa mga simpleng struggles na ito. Kasi yung mga nauna pa nga sa akin, parang you entrusted them with these things and yet napagtagumpayan nila kasi nakatingin sila sa'yo. So parang yung promise ni Lord, yun din talaga yung what will keep you going. Kasi, diba, yung kung ano yung nararanasan mo ngayon, lahat to temporary lang. Lahat to, diba, after you die, wala na. And yung promise niya sa'yo is to have an eternal life with Him. So, yun yung, I think that's what keep people going. And yun yung faith, yung promise niya. Sa'yo na yung faith mo is hindi siya mababaliwala. Oo, ay totoo yun. Hindi nandun yung mababaliwala. reward. And God sees whatever God started in your life, He will end it. Siya rin yung makakapagtapos nun. And kailangan mo lang is magkatiwala sa Kanya yung buhay mo. And it's an easy word, pero diba? Parang talagang yun yung faith. Oo. Yeah. Manalig ka, kapatid. Manalig ka. Ay, dahil tayo'y nalalapit na mag-ending, i-request ko po kayo na please pray for our listeners and give them a chance to join you in prayer. Well, take it away, Ma'am Carla. Yes, let's pray. Maraming salamat, Lord, for this opportunity na nagkaroon kami ng pagkakataon mapag-usapan itong mga bagay na to and tunay na napakabuti mo, Lord God, sa buhay ng bawat isa. And we pray to our listeners na may mga pinagdadaanan ngayon, Lord, makita nila yung pagkilos mo sa kanilang mga buhay, Lord God, yung pagtitiwala and yung mga pangako mo, Lord, na ibinigay sa amin at patuloy kaming umasa at magkaroon ng pag-asa na nagmumula lamang sa inyo, Lord God. We pray to those who are broken hearts and to those who are experiencing pain, may they find healing and comfort in you alone, Lord God. And we pray na bigyan nyo sila ng mga avenues, mga taong gagamitin para mahanap nila, may mag-comfort din sa kanila at magabayan sila sa mga lakad nila sa kanilang buhay. And we pray, Lord, for this generation na maraming mga distractions, maraming mga maling paniniwala at perspective towards you. We pray na yung truth niyo yung mga ibabaw because it's something that would set us free and yun yung panghahawakan namin sa aming mga
sa aming faith, Lord. Yes. Maraming salamat, Lord, for this day, and we pray na patuloy kayong kumilos sa buhay ng bawat isa. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala. Nawa, Lord God, yung will niyo, yung mga plano niyo sa aming buhay, yung mga ibabaw, higit sa aming mga sarili. We pray for blessings, for guidance, and for the protection of the Holy Spirit. This we pray in Jesus' name. Amen. In Jesus' name, thank you very much. Nako, Ate Caroline, salamat doon sa iyong prayer. Nakaka-inspire naman. Very touching. Ah, kami naman ay magpapaalam din sa iyo at bago yun, gusto ko lang i-share sa inyo no, na kung merong gustong mag-counseling at mag-contact kay Ate Caroline, ito ang kanyang contact. Paki-check kung tama. Si Caroline Lamoste, Registered Guidance Counselor. For professional counseling, pwede niyo siyang kontakin sa WhatsApp number 1437-983-7809. O kaya, puntahan niyo siya o sendan niyo siya ng message sa email lamostecaroline@gmail.com. Okay, ulitin ko para doon sa mga nakikinig, yung mga walang video. WhatsApp 1437-983-7809 at ang email ay lamostecaroline@gmail.com. Tama ba, Ate Caroline? Ito yung kanilang Yes, para yes. mag-appointment muna, no? Yes, thank you so much. And God Pwede bless silang ating tumawag lahat. sa'yo. Oo, professional counseling ito. At si Ate Caroline ay naandun sa Canada. So, hindi naman long distance yung WhatsApp, ano? Pero Hindi naman. pagka nag-cellphone na diretso, long distance yun. Hindi, parang ano lang din siya, parang social media application pero more on messaging. Parang messaging. Meron ka bang Facebook? O hindi muna Facebook? Yun na lang. Yan na lang muna. Email na lang muna. Yan, para makontak niyo. And siyempre, kung may mga kasama tayo nakikinig dito sa Canada, gusto niyo siyang makita personally, ayan, kontakin niyo na rin yun. Ayan, okay. Grabe. Alam niyo, ang ganda-ganda talaga nitong si Caroline kung nakikita niyo sa video. Naku, lalo yan sa personal. Kaya lang, taken na ba? Taken na. Taken na siya. Taken. Ano, mistaken. Hindi naman mistake. Hindi naman. One final messages para sa ating listeners. Ayun, yan, patuloy lang tayo sa pananampalataya natin, and lagi tayong mananalangin, and kung Yes. may mga concerns tayo, huwag tayong mahiyang lumapit sa mga tao na sa tingin natin makakatulong sa atin. Yun, tulad nung sa sinishare ni Kuya Pilo sa counseling. Ayan. Yes. So, it's also a sign of strength whenever we seek help. Yes. Salamat sa iyo, Ate Caroline, and again, belated happy birthday. Salamat sa iyong pagpa-unlock dito. Thank you for having us, being with us today. Kahit alam kong busy-busy ka. All the best. And thank you very much sa mga taong nagbigay ng mga katanungan nila. At kung mapapansin niyo, may isang tema na pinapahiwatig dun sa karamihan ng ating mga questions na naibigay ngayon. Basically, andun yung tinatanong yung kahalagahan ng isang pamilya, ng kamiyembro mo sa pamilya. Ganong kahalaga ba yun? So, ating tatalakayin later right there. Pero bago yun, i-greet ko lang muna ang ating mga kasama muli dahil dito sa Heartline talagang napaka-importante na ma-share natin ito sa ating mga kasama. No? So, thank you very much sa ating mga kasama sa Learning Journey Child Growth Center dito sa Malabon. Si Teacher Charlene, Teacher Eric, Teacher Madeline, Teacher Vin, Tess, Angelica, Teacher Sheila, James, Anna, tsaka si Teacher Mags, ang kanilang principal teacher Magdalena Katakutan. Hello, magandang gabi po sa inyo. All the best sa school. And of course, ang mga kasama sa Board of Investments, Government, si Ryan Ramos, Jackie Eugenio, David Cruz, Susan Enriquez, Dolly Jacob, Yolanda, Ate Yoli sa DTI. Ayan, thank you very much. At ang mga kasama namin sa school, yung sinasama ko school, kamusta kayo dyan sa Institute for Biblical Families and Marriages, si Pastor Kim and Anna Park.
Miss April Ricafort, Erica Cabuang, Carlo Quitalik, tsaka ang IBFM students. Hello, good evening sa inyo. At isa pa sa mga tumutulong sa schools natin at sa mga relationships sila. Over the Edge Philippines, Pastor Chaplain Rally and Ms. Vicky Abalon, Bishop Roldan at saka si asawa niya si Ruth Domingo, Pastor Elmer at saka si Lala Torres at si Pastor Aris Lopez. Good evening. It's good to see you. And yung mga kasama natin abroad sa Tokyo Baptist Church, si Ferdy, Carlene Katabay, ang anak nila si Ian at si Earl, Malen Damian, Karen Damian at mga TBC members. Sa Canada naman, si Ate Caroline Lamoste, kasama natin ngayon, si Miss Reynald and Tina Kempis at ang anak nila si Christina Angela. Mabitakenyos, mga relatives natin dyan. Si Ate Delia, Celia, Mary, Beth, Ellie, Nelson, Ray, mga mabitakenyos sa Canada. Sa Saudi naman, si Kuya Edgar and Ate Rose Enoveso, kasama si Hannah. Tsaka si Mr. and Mrs. Ephraim and Erica Enoveso, kasama anak nila si Caleb. Sa New York, Kuya Monde, Shanine, and Isabel Bernal. Sa Singapore, Kuya Mario, kamusta ka na? Kuya Mario Laharca. And sa Turkey, si Ate Citadel and Antoine Grun, kasama ang kanilang mga kids. You know, it's so nice to remember people about family. Ano? Masarap pag-usapan ng pamilya. Dahil ang pamilya ay isa rin sa mga bagay na nilikha ng Panginoon. Kaya importante na minsan sa ating pagpili ng mga relasyon at sa ating prioridad sa relasyon, kilalanin din natin ang kahalagahan na ibinigay ng Diyos dun sa pamilya. Kaya maraming mga hidwaan na natalakay natin dahil nangyayari sa mga families yun. Sana maalala natin na ang Panginoon mismo hindi nag-give up doon sa pagkakaroon ng pamilya at yung halaga ng pamilya ay laging naroroon sa kanyang pananaw. Alam niyo ba, sa Biblia, madalas na nababanggit tungkol kay Abraham. At kung may bagay na ipinakilala ang Diyos sa atin tungkol sa kanya, hindi yung siya'y pinakahari, hindi yung siya yung pinakalumikha ng lahat, bagamat alam natin at batid natin yon. Pero ang unang bagay na ipinakilala at ipinahiwatig ng Diyos sa atin ay siya ay Ama. Kaya malaki ang halaga ng pagkakaroon ng Diyos na itinuturing nating Ama. Maski sa New Testament, sinasabi ni Kristo na pwede natin siyang tawaging Abba Father. At hindi sa ibang pangalan, kundi ipinahihiwatig na yung relasyon ng isang ama sa kanyang anak. Na sa umpisa pa lang ng Genesis, ipinahiwatig na ng Diyos ang importansya ng pagiging ama, pagiging Diyos na pwede nating tawaging Ama. So, ito isang reminder sa atin na huwag nating maliitin, huwag nating isang tabi, huwag nating kalimutan at huwag nating sirain yung halaga ng isang pamilya dahil katulad ng Diyos, minamabuti niya maging tapat sa kanyang pamilya. At talagang tinatayo, he stands on. He takes the stand. And he takes the responsibility of being father. And we have to have that responsibility. Dapat may responsibility tayo sa lahat ng ating kapamilya na tayo din ay tumatayo bilang kamag-anak at higit yun kaysa sa anumang bagay. Kaysa sa away, kaysa sa pera, gastusin, kaysa sa mga bagay na pinag-aawayan ng mga material. Yun yung mga bagay na dapat nating alalahanin. Ang ating Ama ay kinikilalang pinakamataas na respeto at mataas na pagkilala sa pamilya. Kaya wag nating kakalimutin yun. Siguro ikaw ay mayroong pamilya na maaaring naiwan ka o kaya iniwan mo. At parang pakiramdam mo parang hindi na ganun siya kahalaga. Pero heto na yung pagkakataon na pwede mo sabihin sa Diyos na doon ka tumatayo sa panig niya ang pagkilala na ang pamilya ay mahalaga. Kaya manalangin tayo at nawa ay mabigay natin yung pagkakataon na ito para sabihin sa Diyos, Lord, ikaw talaga ang pinakauna sa amin. At salamat sa iyong katapatan sa akin bilang anak. At pinapahalaga mo yung relasyon mo sa akin. Kaya tanggap kita, Panginoon, tinatanggap kita na aking Ama. Tagapagligtas ko. At sa maraming mga pagkakataon na hindi ko maintindihan, alam ko na makakaraos ako. Dahil kayo, O Diyos, ay makapangyarihan sa lahat at tinuturing akong anak. Gawin mo akong mabuti.
manumbalik sa iyo, aking Ama. Sa Panginoon Jesus. Amen. At yan po mga kapatid, salamat sa inyo sa pagtangkilik dito sa ating Heartline Friday Night Edition at salamat sa inyong lahat na nagpapatuloy sa ating programa. Dahil kung wala kayo, hindi namin magagawa din naman ito, no? Kayo talaga ang nagbibigay ng support sa atin. So please, come and keep watching, keep listening. At syempre, kailangan ko ring i-share na ang mga taong kasama natin dito sa broadcast ay patuloy pa na tumutulong sa atin. So, banggitin ko lang sa inyo ang mga broadcast people na kasama natin, okay? Walang iba kundi mga kagapay, si Prodtech Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes, Benjo Morano, ating mga engineers, si Chris Molina, JB Tabua, at ang PA in charge sa amin si Ate Kayla Escalante. Okay, yan. Thank you very much, Ate Kayla. Thank you very much mga kaagapay sa broadcast. At dito sa Heartline, patuloy tayong naglilingkod na matugunan ang mga katanungan ng mga tao. Lahat kahit sino, invitahin nyo. Pwede, welcome. Ano? Tayo po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcasters ng Pilipinas at patuloy nating itinataas ang pangalan ng Panginoon. Ang Panginoon ay sumainyo. God bless to you all. And thank you very much for watching and listening dito sa DCAS Heartline. Tayo po ay kasama ng FEBC sa programang ito. And thank you very much for your constant support. Good evening and God bless you all. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.